Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ngayon po ay June 9, 2024. So napakabilis. Teka lang. Teka lang po. Iba yata yung kahapon pa yun. Babagawin natin. Meron bago June 10 dapat. Kahapon pa yung kanyang video na yan. Ito po. Take 2. Magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Saan man kayo naruroon, ay nawa ay pagpapala ng Panginoon ang sumaatin lahat. Ayan. So ngayon po ay araw po ng Lunes, walang pakikipagkasundo sa sanlibutan. Yan po ang ating pag-aaral dito po sa mga makalangit na dako. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umaga po na ito ay kami patuloy na lumalapit sa inyo at tumihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Sa mga oras na ito, O Lord, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kayo po ang siyang maghari sa aming mga buhay. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag po kaming magambala ng iba't ibang mga suliranin sa aming buhay. Bagkus kayo po ang patuloy naming sasambahin at wala ng iba. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So ang sabi po dito sa ating pong pinaka-key text, Santiago 4:4, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So napakalinaw ng sinasabi po dito mga kapatid. Madaling intindihin. Kung gusto po natin na maging kaaway ng Diyos, ay maging kaibigan tayo ng sanlibutan. Pero kung gusto natin maging kaibigan o maging kaaway ng sanlibutan, maging kaibigan natin ng Panginoong Diyos. Hindi tayo dapat na makipagkasundo sa sanlibutan, pero hindi rin tayo dapat na umalis sa sanlibutan ngayong panahon ng ministry. Dahil sabi nga ng ating Panginoong Jesus doon sa Mateo, tayo ay asin ng sanlibutan. So mingle with people, pero hindi nakikipagkasundo doon sa mga kasalanang gawa. Ayan, lilinawin lang natin. Hindi doon sa pagkakasalang gawa, kundi sa gawain na kung saan ang mga tao ay aakayin natin sa Panginoong Diyos. Ito yung tinatawag na center of influence, mga kapatid. So dito po mga kapatid, aalalamin natin sa ating devotional, ano itong pakikipagkasundo o ano itong ibig sabihin ng talata dito? Ano yung walang pakikipagkasundo sa sanlibutan na pinupunto ng ating devotional? Dahil medyo confusing. Dahil sinabi ni Jesus Christ nga, tayo ang ilaw ng sanlibutan at ang asin ng sanlibutan. So pag sinabing asin, talagang magmimingil sa sanlibutan para makapag-transform, makapag-preserve ng maraming mga tao. So sabi po dito, si Kristo at ang mundo ay hindi magkasundo. Sinabi ng apostol, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang pagsang-ayon sa mundo ay hindi kailanman magiging paraan ng paghikayat ng sanlibutan kay Kristo. Ang mga Kristiyano ay dapat naganap na itinalaga sa Diyos kung nais na ang iglesia ay maging mahusay at sa impluwensya nito para sa kabutihan ng mga hindi mananampalataya. Ang pinakamaliit na paglihis ay kay Kristo ay napakalaking impluwensya, kapangyarihan at kahusayan na ibibigay sa kaaway. So ibig sabihin mga kapatid, ang pinupunto ng ating sanlibutan na pakikipagkasundo sa sanlibutan ay yung pong suwayin ang utos ng Panginoong Diyos. Yan. Ang ibig sabihin na pakikipag-away sa Panginoong Diyos ay suwayin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Yan. Kasi hindi naman masama na tayo ay makiminggil, makipag-friends sa mga tao sa sanlibutan. Kasi nga sabi ni Jesus Christ, ipangaral ang mabuting balita. Para makapangaral ka ng mabuting balita, kailangan may tinatawag na friendship evangelism. Pero yung pakikipagkasundo sa sanlibutan, patungo sa pagkakasala, yun ang ayaw ng ating Panginoong Diyos na tayo doon ay makipagkasundo. Yan, yun pala yung pinakapunto. Ang isang Kristiyano, gaya ng inilarawan ng kasulatan, ay isang tao na hiwalay sa sanlibutan sa kanyang mga layunin at gawain. At kaisa ni Kristo
isang nagtataglay ng kapayapaan na si Kristo lamang ang makapagbibigay, na natuklasan na ang kagalakan ng Panginoon ang kanyang lakas at ang kanyang kagalakan ay lubos. So sino daw po ang magbibigay lamang ng kapayapaan? Tanging ang ating pong Panginoong Hesus. Ibig sabihin mga kapatid, yung nakikita ko ditong larawan ng isang mananampalataya ay hindi dapat na umasa sa sanlibutan para magbigay ng kapayapaan sa kanya, ng tunay na satisfaction. Hindi dapat natin nahabol ang sanlibutan para tayo ay maging masaya. Dahil ang pagiging masaya at ang pagiging payapa ay ito'y nanggagaling lamang sa ating pong tagapagligtas. Ito ay galing lamang sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, mga kapatid. At sinasabi po dito sa ating pong devotional na ang lakas at ang kagalakan ng Panginoon ay dapat malubos sa bawat isa sa atin. Ang mga Kristiyano ay hindi iiwan ng mundo upang mapahamak ng hindi nababalaan at hindi nagsisikap para sa pagbawi ng mga nawaglit. Yung mga tunay na nagmamahal kay Kristo ay nagbabantay sa bawat pagkakataon na gamitin ang lahat na nasa kanilang pangangasiwa para sa paggawa ng mabuti at pagtulad ayon sa mga gawa ni Kristo. Hindi sila susuko sa mga tukso upang makipag-alyansa sa sanlibutan. So dito po mga kapatid, malinaw na ang sinasabi. No, na hindi tayo dapat ma-confuse. Ang Panginoong Diyos ang nais niya na tayo ay gumawa sa lahat ng pagkakataon para ibahagi ang mabuting balita. Yan. Ibig sabihin, tayo ay nagiging kamanggagawa ng Panginoon. Hindi tayo makikipag-alyansa sa sanlibutan para tayo ay madala ng pagsubok, madala ng tukso para magkasala. Dapat tularan natin si Jesus Christ na nakikiminggil sa sanlibutan, nakakimingil sa maraming mga tao pero hindi umaayon sa kanilang pagkakasala. Yun ang ginawa ni Jesus Christ, di ba? Nakikimingil siya para mag-ministry. Katulad yan, si Jesus Christ pumunta sa bahay ng isang tax collector, si Zacchaeus. Kumain siya doon. Isang hintil na makasalanan na talaga dinodoble yung tax. Mukha triple pa nga o apat na beses ang taas ng tax na kinukuha niya. Pero si Jesus Christ nakiminggil, di ba? Para mag-ministry. Pero hindi siya nakipagkasundo na siya rin ay magkuha ng buwis. Kumuha rin ng tax. So hindi ganoon ang ginawa ni Jesus Christ. Kundi siya po ay nakiminggil kay Zacchaeus para ibahagi ang mabuting balita. So yun ang ibig sabihin. Tayo ay nakikiminggil sa maraming mga tao kahit na hindi mananampalataya pero hindi nakikisang-ayon sa kanila sa pagkakasala. Ang purpose natin para ibahagi ang mabuting balita. Yan. So sabi pa dito, hindi sila makikipagkaisa sa mga lihim na samahan at itali ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya. So ibig sabihin yung lihim na samahan, yun ang nakakalungkot. No? Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ng iba nung nakikisali sa fraternity o tinatawag na malaking fraternity ngayon dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung tama yun, pero kung makikiminggil ka sa kanila para mag-ministry, the best yun. Pero kung makikisama ka sa kanila at nakikiayon ka sa kanila para sa pagkakasala, parang hindi na maganda. Di ba? So makiminggil lang tayo para ipabatid ang salita ng Panginoong Diyos. Dahil nga tayo ang asin ng sanlibutan at ilaw ng sanlibutan. Pero kung makikisama ka dyan sa fraternity na yan, makikisama ka dyan sa samahan na yan para lang sa sinasabi mong proteksyon, para lang sa pangsarili mo at hindi para sa Panginoon, ay doon na nagkakamali yung pagsali mo dyan. Diba? Nandun pa rin sa ating motive. At alam ng ating Panginoong Diyos ang ating motibo. Ngunit ang mga hindi ganap na nasa panig ni Kristo sa isang malaking antas ay kontrolado ng mga kawikaan at kaugalian ng mundo. Sabi po dito mga kapatid, kapag hindi tayo kontrolado ng ating Panginoong Diyos, tayo ay magiging kontrolado ng mundo. No? Tayo ay yung kaugalian natin magiging kaugalian ng sanlibutan at hindi yun maganda at hindi yun ang kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid, na gayahin natin yung ginawang ministry ng ating Panginoong Hesus. Oo, nakipag-usap siya sa mga patotot, di ba? Nakipag-usap siya sa mga taong makasalanan, nakipag-usap siya sa Samaritana, nakipag-friend siya, di ba?
Pero ang purpose, para mangaral. Hindi para maakit, hindi para gumawa ng pagkakasala. Hindi para gumawa ng pakikipagkasundo na ganun din yung gawin niya na pagkakasala na ginagawa ng mga naging kaibigan niya. Sabi dito, mayaman si Satanas sa mga ari-arian ng mundong ito. Oo, kasi sabi ni Satanas sa Mateo 4, ang lahat ng ito ibibigay ko sa iyo, sabi niya kay Jesus, sambahin mo lang ako. Kaya mayaman siya sa ari-arian. Kasi inangkin niya na ang mundong ito eh. At siya ay punong-puno ng katusuhan upang makapanlinlang. At ang kanyang pinakamabisang mga ahente ay yaong mga naakay niya upang magkaroon ng anyo ng kabanalan habang tinatanggi nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga karakter na hindi katulad ng kay Kristo. Sino daw po yung mga ahente niya, mga kapatid? Yung mga nahikayat niya, no, na nagpapanggap na tupa pero kambing pala. Yung pala yun, no? Yung mga nagpapanggap na sa Panginoong Diyos pero yung karakter hindi katulad sa Panginoong Jesus. So yan yung mabisa niyang ahente para mapangmalinlang yung maraming mga tao at hindi ito gusto ng Panginoon. Ang mga anak ng Diyos, anong dapat gawin? Ay matatag na manindigan para sa matuwid sa lahat ng pagkakataon. Hindi sila dapat malinlang ng mga may isip at espiritu ng mundo. Yan po mga kapatid. Hindi tayo dapat maakay ng sanlibutan, kundi tayo yung mag-akay. Ang mahirap imbis na tayo yung mag-akay sa maraming mga tao para sa Panginoon, tayo yung naaakay. Minsan maraming ganyan na mga kabataan. Imbis na kayo yung mang-akay sa kanila na huwag gawin ito, kayo pa yung sumasama sa kanila. Sabi, meron akong ganyan na kaibigan ko sa church. No? Classmate ko rin. Imbis na kami yung makaakay, siya yung naakay. So bakit tuloy ulo ko? Sabi ko, aakay nga tayo, magmi-ministry tayo. Tapos ikaw yung naakay, pambihira. Hindi ganun mga kapatid. Tuso talaga ang kaaway. Kaya ang kailangan natin, matatag na manindigan para sa Panginoong Diyos. Ang Diyos ay may kanyang mga tapat na saksi na hindi natatangkang gawin ang sinabi ni Kristo na imposible iyon ay naghahangda magkasabay na maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So ang mga tapat na lingkod ng Panginoon, hindi po salawahan. Ibig sabihin, hindi po dalawa ang paa. Ang kaliwa nasa Diyos, ang kanan ay nasa kaaway. Hindi ho. Ang matapat na naglilingkod sa Panginoon, kung saan nakatayo, kung sa Panginoon, sa Panginoon. Kung mainit, mainit at hindi po maligamgam. Yan ang tunay na tapat sa Panginoong Diyos. Ang ginagawa natin ay katulad sa ginagawa dapat ni Jesus Christ, mingling with people pero hindi nakipagkasundo sa pagkakasala ng sanlibutan. No? Tayo ay narito upang i-transform ang mga karakter o ma-preserve. Kasi ang transformation ang gagaling sa Panginoong Diyos i-preserve ang karakter ng ibang mga tao sa pamamagitan po natin mga kapatid. No? Sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Sa nawa, huwag tayo yung ma-impluwensyahan. Bagkus tayo yung mang-impluwensya sa maraming mga tao. Ang mga ito ay nagniningas at nagniningning na mga ilaw sa gitna ng moral na kadiliman ng mundo. At sa gitna ng matinding kadiliman na tumatakip sa mga tao tulad ng labong ng kamatayan, So hanggang doon na lang pala. No? So sabi po dito mga kapatid, yung karakter ng natin na nagniningning, ayan, na tapat na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Kung tayo ay tapat na naglilingkod at naninindigan sa Panginoong Diyos, para tayong nagniningas na alitap-tap na nagliliwanag sa mundo. No? Para tayong nagbibigay ng liwanag sa mundo. Parang alitap-tap nga, parang ilaw. Di ba? Kapag kapunta ka ng kabundukan sa gabi, mga kapatid, makikita mo na maraming mga ilaw. So ganyan ang mananampalataya. Kapag ka ang ating karakter ay sa Panginoon, kapag ka tayo ay nanindigan sa tama at naging tapat sa Panginoon, tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan. Ayan. No? Na yung pong kadiliman ay maaalis. Yung pong kawalan ng pag-asa dahil sa kamatayan ay maaalis dahil sa ating pong pagmiministry. Ayan, sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ating dalangin, number 1, dalangin natin sa mga oras na ito,
tayo ay makipagkasundo sa Panginoong Diyos, maging kaibigan tayo ng Panginoon at hindi ng sanlibutan. Tayo ay maging manindigan, maging tapat sa ating Panginoong Diyos. At huwag tayong padadala sa tukso ng kaaway. Ayan. Tayo ang mang-impluensya at hindi tayo yung ma-impluensyahan ng iba. Ayan, iba yun eh. Iba yung ma-impluensyahan sa makapag-influensya. Kailangan tayo yung mang-influence, mga kapatid. Hindi tayo dapat yung maakay. Yan. Manindigan tayo kung anong sinabi ng banal na kasulatan. Huwag tayong papadala, huwag tayong sabay sa agos. Kung anong sinabi, kung ano yung nakararami, dun tayo. Hindi. Manindigan tayo kung anong sinabi ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi nga, ako naalala ko nung teacher ko, yung high school, naalala ko sabi, pumasok ka na ng araw ng Sabat, may event tayo. Hindi naman yan malalaman ng pastor nyo. Ba naman, ang tingin ba naman niya yung pangingilin utos ng tao? Ano ba namang klaseng teacher yan? Ang tingin niya doon sa pangingilin ng araw ng Sabat utos ng tao. Hindi daw makikita ng pastor ko. Kaya ang nagutos doon ng Panginoong Diyos So manindigan tayo kahit sino pang nagsabi, kahit sino pang mas authoritative kaysa sa atin na nagsabi. Ang mas authoritative ang sinabi ng ating pong Panginoong Diyos. Tayo ay sa Panginoon at sa Panginoon, magtapat, manindigan, huwag maging maligamgam, huwag salawahan, huwag playing safe na ako sa Panginoon, yung kabila ay sa kaaway. Hindi, dapat sa Panginoon palagi. So tayo po ay patuloy na manalangin, sama natin sa panalangin ang ating paglilingkod sa Panginoon at ang ating buhay bawat araw. At ang may mga karamdaman sa mga oras na ito ay isama rin natin sa panalangin. So muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at ibigay na po natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. Maraming salamat po. Amen mga kapatid, go light your candle. Ayan, gandang awit na po tayo maging liwanag sa ating nasasakupan po. At salamat din sa mensahe pastor, isang magandang aral ngayong umaga na ito na hindi tayo makipagkasundo sa kung anong trending sa libutan Kaya mainam na panalangin mga kapatid palagi yung bigyan ako ng karunungan, maliwanag na paningin at marunong na pag-iisip na makita natin yung kagustuhan ng Panginoon. Kasi kapag tayo hindi humingi ng karunungan, kala natin okay lang yung ginagawa natin, mali na pala, di ba? Yan ang always na best na panalangin. Ang mga paghingi ng karunungan, yan the best. Hindi yung paghingi ng mga financial. Yes, kailangan din yun. Panghingi ng mga pangailangan, mga material na bagay, kailangan din yun. Pero number one, yung karunungan. At sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Unahin nating hanapin yung kaharian ng Panginoon at lahat ng bagay ay ibibigay sa atin. Praise the Lord. So umaga na ito at patuloy tayong pinagkalooban ng isang magandang paalala na kung saan ay sa maghapon na ito ay maaari natin mapakinabangan po na naway ang ating mga gagawin ay hindi tayo makipagkakasundo sa kung anong trending o anong makasanlibutan po. Yes, pwede naman makisalamuha pero natin gagawin yung mga ginagawa din naman nila. Ayan, sa patuloy tayo pinagpala ng Panginoon. Sama natin sa panalangin itong malungkot na balita. Kasama natin sa prayers to yung asawa ni sister. Wala. Ano ba nangyari dito na wala? Umasag siyang kusa,
natabunan. Sandali po natin sa cellphone ko. Asawa ni Sister Christy Murillo ba yun? Siya ay natulog na, nagpahinga na. At siguro, at alam naman ng Panginoon kung ano yung pinaka-best para sa atin. Ano po. So, yun ang best para sa lahat. At siya ay makapagpahinga na ng mas maaga. Ano po. Ito ba yun? Teka lang mga kapatid, hindi ko makita yung mga chat nyo. Yung inyong mga prayer request. Ayan. Si Christy Murillo Iyoyo, yung kanyang husband, ano po, namatay na. Nagpahinga na. At siya ay patuloy na. Ang kanyang pamilya ay patuloy natin panalangin. Tapos sama din nasa panalangin ito double birthday ano po sa Sister Isa Irile, yung kanyang kaibigan si Grace Gutierrez, at meron pang isa dito rin naman sa amin sa Gapan, si Ate Grace Samano. Nasa prayer list din natin yan, may birthday din yan. Sa panalangin natin double birthday ano. Bagaman hindi ko mailagay yung picture no isa, hindi ko na rin lalagay yung isa, parang it's a tie, di ba? Pangit naman pag pray natin, ilalagay natin picture isa lang. Pag pray natin sila po. Tapos sama din natin sa panalangin nasa na yun? Si Sister Emelinda Makalalag, tsaka yung kanyang pamilya na po. Sister Emelinda. At sino pa? Wala na. Let's pray po mga kapatid. Sama-sama tayo magdalanginan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po patuloy sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising. Binigyan kami ng panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito. Salamat sa pagbabantay sa amin sa buong magdamag na kami inyong sinamahan, binigyan ng sapat na kapahingan. Salamat sa umaga na ito na ang pagmulat namin na aming mga mata. Kaya po ang aming naiisip, abangan ng devotional na ito, makasama kayo. At kami nananabik na sa inyong mga paalala sa amin sa maghapon na ito ay aming marinig, upang sa ganon kami ay maging nakaalay ng aming maghapon ayon sa inyong kalooban. Ama, naunawaan namin na kami ay maminsan-minsan ay nakikipagkasundo sa sanlibutan. Dalangin po namin na kami ay patuloy na bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo at aming makita ang tunay na liwanag na inyong kalooban ang aming gawin at sundin at hindi ang sa sanlibutan. Salamat sa mga pagpapaalala, salamat sa paggabay sa amin at tunay na kami ay nagigising sa bawat umaga sa aming mga kalikuan, at nawa sa aming patuloy na pakikinig lalo kaming matuto at hindi namin ito makalimutan, maisabuhay namin ito at higit sa lahat ay maibahagi din naman namin sa iba. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Bagaman sa kabila na inyong kabutihan, heto kami pa rin ay makasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng comfort sa family ni Sister Christy Murillo Iyoyo sa kabila ng pagpanaw ng kanyang mahal na asawa. Ay malungkot ang kanilang buong pamilya, at bigyan po sila ng comfort at muling ipaalala sa kanila ang inyong pangako at ang inyong pagmamahal. Ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. At upang sila ay magkaroon ng comfort sa kanilang mga puso, at lalo na ang kanyang mga anak at silang mga buong pamilya, ay huwag niyo pong hayaan na sila ay mawalan ng pag-asa sa mga sandaling ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pasasalamat ng dalawang aming kapatid, si Ate Grace Samano, gayon din si Sister yung friend ni si Sister Isa Irile na si Grace Gutierrez. Sila ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa sandaling ito. Salamat sa mga buong taon na nagdaan na sila inyo iningatan. Salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, lalo na kay Ate Grace Samano, na patuloy na nagpapatatag sa kanila sa kanilang pananampalataya, at patuloy na sila isamahan sa araw-araw na pamumuhay. Safe sila sa lahat ng araw na kanilang paglalakbay, paglalakad, pamumuhay,
At gayon din patuloy na sila ay samahan, bigyan ng patuloy na pagpapala na mumula sa inyo, lalong higit ng karunungan na mumula sa inyo, na makita nila ang katotohanan at ang kabutihan po ninyo. Lalo higit si Ate Grace Amano sa kabila ng kanyang pinagdaraan ng pagsubok sa kalusugan, patuloy niyo po siyang bigyan ng malakas na pangatawan, resistensya at lubos na kagalingan na nagmumula sa inyo, hindi lamang sa kalusugan pang pisikal, lalo higit sa pang espiritual. Dalangin din po namin ang kanyang mga anak at kanyang buong pamilya na patuloy na maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. At naway mga kabataan na ito ay patuloy na maging tapat at magtiwala pa rin sa inyo sa anuman kanilang pinagdaraanan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng prayer request ni Sister Emelinda Makalalag para sa kanyang buong pamilya. Samahan ng kanilang pamilya, lalo ng kanyang asawa sa pagtatrabaho araw-araw, kaya din ng kanyang mga anak, kaya din ng kanilang mga kapitbahay, ang kanilang lolo, mama, ang kanyang mama, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay ilayo sila sa anumang kapahamakan, pag-iingat ang aming dalangin para sa kanila. At patuloy na kalusugan ng kanilang pisikal at higit sa lahat espiritual na pamumuhay. Amin din patuloy sinasama sa panalangin iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang fast healing and recovery ni Sister Cristina Palyarca, gayon din ni si Ma'am Lovejoy Diwa ay patuloy namin sinasama sa panalangin. At gayon din si Jessie Miel Duque, si Lilia Mencias Umanya, kasama na rin si Sister Lorna Cabiedes Cordoba, si Nanay Juling, si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambed Ramos, at gayon din si Rutencia Cordoba Tomas, si Elria Lopez, si Divina Rodriguez, si Vani Ingrid Makinana, si Clorilyn Abisillas, si Ana Rosbel Tolentino Hermino. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request na kapatiran, ang mga Bible students, ang mga bagong binyagan sa Tabacao, sa San Antonio at sa iba pang lugar sa amin na sakupan. Patuloy silang samahan sa araw-araw nilang pamumuhay. Bigyan din naman ang karunungan na nagmumula sa inyo sa kabila ng kanilang murang edad. Sa piling po ninyo ay sila maging matatag sa pananampalataya. Patuloy namin dinadalangin ang San Leonardo Church sa kanilang programa na BBX. Patuloy na samahan ng mga bata nito, lalo na mga magulang na sila ay matuto sa araw-araw, makita nila inyong kabutihan. Ganyan din ang mga kapatiran na tumutulong, sumusuporta rito ay samahan din po at safe sa kanilang pag-travel araw-araw. Ganyan din ang Kawayan Bugtong Church at iba pang mga simbahan sa aming nasasakupan. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng lahat ng pamilya na nakikinig ngayon at lahat ng mga hindi pa rin nakikinig mamaya sa replay. Ay samahan kami sa araw-araw sa maghapon na ito, ligtas sa anumang kapahamakan, pagkalaw po sa amin ang kaming pangangailangan, lahat ng the best para sa amin sa maghapon na ito, lalong higit ang kalusugan. Amin din patuloy yung dalangin, continuous healing ni Brother Gary Mercado, ni Brid Renato, si Estrella Gragasin, si Claire Andaya, Judelin Perolino, Feli Domingo Gucheco, si Brother Lorenzo Cabiedes, si Sister Lorna at si Brother Monty Cabiedes. Ganyan din si Sister Ana Manuel, Christopher Umali Coderes, si Ate G. Reyes, si Sister Estrella Gragasin, si Sister Dora Magana, Sister Nera Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, Tatay Rudy, Tatay Perez ni Pastor Nelvin at Ma'am Karin, si Ate Lorna, si Kuya Bobby, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamurin, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin. At sa pagpapatuloy, kasama pa rin namin patuloy ang continuous healing and recovery nila Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Sister Pichi, Renato Santos, ang family ni Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Santos, Sister Janet Ontevero, Gina de Guzman, si Brother Arturo Duque at Sister Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang mga kapatiran po na ito, patuloy namin lalapit sa inyo at alam namin na kayo ay dakilang provider namin. Ipagkaloob nawa sa amin aming pangailangan ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Alam namin na nangako sa amin ay tapat.
Kaya nagpapasalamat kami sa walang sawa ninyong pagdinig sa aming mga panalangin. Patuloy nawa kami bigyan ng karunungan na kami ay makita namin ang inyong kalooban at hindi kami makipagkasundo sa sanlibutan sa buong maghapon na ito at sa mga araw na darating. Maraming salamat sa pagpapala at biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.